Ang tubig ay nagbibigay buhay. Sa puso ng Purok Maligaya at Purok Mabuhay dito sa Barangay Napsan, Puerto Princesa, Palawan, isang kwento ng pagkakaisa at pag-asa ang patuloy na nabubuo. Isang kwentong pinanday ng komunidad mismo. Sa pamamagitan ng Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS, hindi lamang proyekto ang naitatayo, kundi tiwala, kakayahan at lakas ng bawat mamamayan na magdesisyon at kumilos para sa ikabubuti ng kanilang lugar. Dito, ang boses ng komunidad ang nagiging gabay sa pagbabago. Gaya ng lagi namin sinasabi, kapag ang mga mamamayan ay nagkakaisa, nagiging posible ang mga pangarap. Ito ang kwento ng pag-asa at pagbabago ng isang komunidad na piniling kumilos, magtulungan at bumangon para sa mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na bukas. Gaano kahalaga ang tubig? Siyempre ma'am, lagat-laga sa buhay ng tao po yon. Salamat sa tubig, lalot kitsa sa Panginoong Diyos. Salamat sa biyayang binigay sa amin. Sa bawat patak ng tubig, may buhay na nagpapatuloy. At sa pagdaloy nito, hindi lamang ito pumapatid ng uhaw. Nagsisilbi din itong daan tungo sa kaunlaran. Ngunit paano kung napapalibutan ka nga ng tubig? Pero wala ka naman maigib. Lumipad kami patungo sa probinsya ng Palawan upang bisitahin ang dalawang komunidad sa Puerto Princesa na ipinamalas ang bayanihan. Maranasan lamang ang pagdaloy ng malinis at maiinom na tubig sa kani-kanilang mga tahanan. Malinaw na karagatan at magagandang tanawin ang matatagpuan sa isla ng Palawan. Pero sa kabila nito, pasan-pasan ng ilang lugar dito ang problema sa tubig. Ito ang Barangay Napsan sa Puerto Princesa. Simpleng komunidad. Kahit saan lumingon, maraming puno sa kabundukan. Tiyak din na sa loob nito ay may mga ilog at batis. Ayon sa kapitan ng Barangay Napsan, matagal na nilang naisolusyonan ang problema sa tubig. Subalit dahil malaking pondo ang kakailanganin, hindi ito agad matustusan. Yun po ang talagang need mas priority na pangangailangan ng amin pong dalawang purok. Nakikita namin sa mga residente, hirap po silang magtimba-timba papunta pa, galing pa doon sa ibang sitio, doon kasi nag-aigib. Kadalasang kakulangan sa malalayong komunidad ang potable water o yung tubig na ligtas inumin at gamitin ng tao. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization, isa sa 10 Pilipino ang walang access sa mas maayos na pinagkukunan ng tubig. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, mayorya o 74% ng pamilyang Pilipino ang may access dito. Gayunpaman, marami pa ring nakakaranas ng balakid sa kalusugan, bunsod ng kontaminasyon sa tubig. Nagiging hadlang din ang kawalan ng tubig sa kasaganaan ng komunidad dahil sa kawalan ng maayos na potable water system. Isa ang Purok Maligaya sa nakaranas ng matinding kakulangan sa tubig. Ang dahilan, iisa lang ang hose na dinadaluyan ng tubig kaya kailangan pa nilang makipag-away para makapag-igib. Nung time na doon sa baba, nag-aaway-away kami ma'am dahil sa tubig. Kasi dito sa kabila, kasi pag umaga amin, kabila naman gabi. Minsan hindi pa siya inabot ng hapon, kinukuha na ng kabila. Kaya nag-aaway-away, hindi pa kami tapos magsahod, kinukuha na dito sa kabila. Naranasan din nila na tipirin ang tubig na kanilang naipon. Ang pinanghugas ng pinggan o pinanglabang tubig ang siya ring gagamitin nilang panglinis ng bahay at paligid. Natuto rin silang ipunin ng tubig ulan upang may magamit kung kinakailangan. Ang hirap Ganyan ma'am, ka. pag
Patubod kami ng tubig mga 2 days, 3 days, wala na po. Tapos pupunta naman kami dito sa source para papatuburin po ulit. Ganun, sobrang hirap. Yung ilaw at ito po talaga yung problema namin, yung tubig. Dahil po sa Kalahi, may tubig na kami, si ilaw na lang po. Hindi lang sila ang may problema sa pinagkukunan ng tubig. Pero hindi gaya ng Purok Maligaya, malakas at malawak ang water source ng Purok Mabuhay. Una kong napansin sa lugar na to, bastante tayo sa tubig. Kaya lang, unsafe sa mga taong nakadepende sa ilog na to. Dahil walang maayos na filter. Kami mga nandito, hirap sa tubig. Nagigib lang dito kung saan-saan. Tapos, siyempre hirap din sa mag-provide ng mga hose na mahaba. Kaya kung saan lang inaabot ng kanilang mga hose. So, nandoon lang hanggang yung tubig. So, kalat-kalat. Ayon pa kay Jonna Rose na isa sa mga aktibong residente sa Purok Mabuhay, hindi bali ng walang kuryente, basta may maayos na daluyan ng malinis na tubig. Gusto kong magkaroon talaga ng tubig dito na malinaw, malinis, maayos, safe para sa tao lahat. Dahil yun ang panguna nating pangangailangan sa lahat. Yung kuryente hindi masyado pero yung tubig importante. Lahat na magiging galaw nating manggagaling sa tubig. Merong dumating na mga bisita, sila Ma'am Jess, na kausap nila yung Purok President dito. Na sabi ng Purok President, John, ano ba yung problema natin dito? Sa tubig. Kaya may ituturing nilang biyaya na mapili ang kanilang barangay na buhusan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Kalahi Seeds o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ang Kalahi Seeds na programa ng DSWD ay humihikayat na magkaroon ng Community-Driven Development o CDD, kung saan ang mga mamamayan mismo ang nagpaplano, mangangasiwa sa budget at magpapatupad ng target nilang proyekto na tinatawag na sub-project sa ilalim ng programa upang bigyan ng oportunidad ang mga mamamayan na tugunan ang problema ng komunidad. Maayos na water system ang tinukoy nilang prioridad. Talagang nung una po ay napakahirap doon ng tubig. Wala po talaga silang napagkukunan. Kaya po nung lumapit ang Kalahi Seeds sa amin, ay yun po ang unang hiniling namin na magkaroon sila ng source ng tubig. Una namin pinuntahan ang Purok Maligaya. Sinamahan kami ng mga voluntaryo ng Kalahi Seeds para makita ang bunga ng kanilang pinagtulong-tulungang proyekto. Nasa kalahati na po tayo. Nangalahati na po tayo sa ating paglalakad papunta po sa source. And then dito na po banda yung part na sobrang hirap na dinanas po namin. Dahil sa binubuhat namin kasama simento, hollow blocks. Ganun. Kahit kayo po ng mga babae. Opo, dito talaga, dito. Ito, ebidensya Saan po. Ay, yan po. Po, ano yan, si Press po, dyan siya bumagsak. Ito daw yung ebidensya na may nabuwal dito na nagbubuhat ng hollow blocks nung ginagawa nila yung water system. Opo. Sobrang hirap po talaga. Kasi simula doon sa bodega, papunta dito, yung mga babae po. And then, papunta doon sa source, yung mga lalaki na po. Kasi sobrang hirap po dyan pababa. Grabing dulas. Nandito na tayo sa kanilang water system, yung source ng tubig ng buong komunidad ng Purok Maligaya na project under Kalahi Seeds. Mayroon pong binigay yung Kalahi Seeds na 1 million para po sa fund sa aming water system. Yung 400 plus po doon is para po sa mga workers. And then yung natira, binili po ng materials tulad ng hose, tangke, semento, tapos bakal. Lahat yun ginamit para sa project na to. Kaya wala po talagang kahit piso na binibigay sa akin ni Trish yung pera. Ako po yung nagpapasahod sa mga tao. Ganun. Kaya ang hirap ng naging trabaho ko, pero pagdating po sa project, talagang
ini-implement ko talaga isa-isa para po wala po silang masabi sa akin. Ito lang talaga yung pinagkakunan namin ng tubig. Sa house po na ito, ma'am, na ano, ma'am, parang limit po talaga na magligo kasi nga para lang po talaga sa pangluto, pang-inom, yung ano namin nandito sa tubig. Parang hindi talaga siya pinapayagan na gamitin magligo, maglaba. Ayon sa mga residente, maliit lang na bukal ito noong una. Pero lumipas ang panahon, dito na rin halos kumukuha ng tubig ang karamihan. Yung bayaw ko po, sabi niya maghukay kami dito. Yan ang hinukay namin. Kaya yun ang ginagamit namin. Malayo yung bahay namin, doon sa kabila. So kayo po yung naka-discover Kami po ng bayaw ko nakahukay dito una. Kailangan talaga ng mga kapitbahay ko. Nakita ko na naghihirap din kami sa tubig. Kailangan marami makinabang po. Kaya nung lumapit yung kalahi na ganito, kailangan lang tubig para sa lahat. Kaya pumayag na po kami magkakapatid. Nag-usap-usap muna kami, pati yung mama namin. Makatulong din po kami sa namin. Mga kapwa din namin taga-Kabuyaw dito sa Tiyok Kabuyaw. Bukod sa nagkaroon sila ng tubig, nadagdagan din ang kanilang kaalaman sa pagpapanukala at pagpapatupad ng proyektong pangkomunidad. Sobrang dami, ma'am, na natutunan ko kasi dapat sa isang project talagang pahalagahan mo. Nandoon yung moral support, kundi nandoon po yung pagmamahal talaga sa project. Dati ka pa bang nagbo-bookkeeping o ngayon lang na Ngayon lang po, Ayun. dahil sa Kalahi. So natutunan mo yung bookkeeping under Kalahi Seeds. Kalahi Seeds. Tapos sabi ko nga nung una, baka hindi ko kayanin. Sabi ganun. Lahat ng training, kasama sila. Inatinan ko lahat yun, ma'am, para sa project na to. Si Tatay Primitivo naman ang isa sa mga nangasiwa sa mga supplies na ginamit sa paggawa ng water system sa Purok Mabuhay. Ako po yung ma'am, kasi kinuha ng engineer ng yung magbantay doon talaga sa sa mga gamit. Kaya doon ako natutulog magabi sa may kumbento na yun doon. Kailangan walang mawala ng mga gamit dahil ako naka-assign doon magbantay. Maraming miyembro ng pamayanan, babae man o lalaki, ang nagtulong-tulong para magawa ang water reservoir at maglagay ng sapat na haba ng hose para makarating sa lugar kung saan accessible sa lahat. Naghukay po kami ng lupa para ibabaon po namin yung hose doon sa lupa na yun. Siyempre, grabe yung hirap din namin doon kasi mabato. Piko kasi ginagamit namin ng hukay babae. Tapos yung ibang babae, nagapala naman po doon sa lupa. Init, ulan. Siyempre, trabaho lang ng trabaho kasi gusto namin na matapos po talaga namin yung isang araw na yun. Pagkagabi na, parang hindi na namin kaya bumangon kinabukasan. Ang sakit ng mga baywang namin, yung mga Pinuntahan din namin ang Purok Mabuhay upang kumustahin ang proyekto ng patubig ng mga residente dito. Ito yung water filter ng Barangay Mabuhay. Ito yung dito nanggagaling, yung nagsusupply ng tubig papunta dun sa mga residente. At ito ay nasa mga 10 minutes walk or 10 minutes hike mula doon sa baba, sa pinanggalingan natin doon sa baba. Sa ilalim ng Kalahi Seeds, malinaw at malinis na ang dumadaloy na tubig sa dalawang purok at ligtas na rin itong inumin. Ito yung tubig na galing sa bukal dito sa Purok Mabuhay. Malamig, clear, malinis, at alkaline. Kung noon, pangarap lamang ang patak ng tubig sa Purok Maligaya at Purok Mabuhay, mistulang binuhusan naman sila ng malamig na tubig sa realidad na mayroon na silang tubig anumang oras nila kailanganin. Nagpapasalamat kami ng marami talaga ng malaki sa Kalahi Seeds. Ayos ko pong magpasalamat sa atin pong minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kay Pangulong Bongbong Marcos, sa pagbibigay ng pagmamahal o atensyon dito po sa project na
na kung saan marami pong nakikinabang na aming pong mga kabarangay dito po sa Barangay Napsan, lungsod ng Puerto Princesa at naturalmente sa atin pong mga kapartner na mga mapagkalingang taga DSWD po. Walang hanggang pasasalamat sa ating pong minamahal na Kalahi Seeds. Napakalaking kasagutan po yung inyong ibinigay sa Barangay Napsan na kung saan ay yung patubig po talaga ang unang naging proyekto ng Kalahi Seeds na, sa amin na kung saan ay napakalaking pakinabang sa mga beneficiaries doon. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa Pangulo natin, kay BBM, and then sa Kalahi Seeds. Ganon din po sa Barangay Council, kay CAP, dahil siya po ang nagporsige para magkaroon po kami ng ganito. Sobrang laking pasasalamat talaga namin sa Kalahi kasi yung tubig na yan, yung ito, minsan sa isang buwan, parang 3 beses lang kami magkakaroon ng tubig doon sa baba, yung maliit na hose. Malaking tulong po talaga na nagkaroon ng Kalahi kahit paano po maraming seminars, training na kahit babae po, tunuruan po kami sa water district po na magkabit ng mga tubo-tubo. Po yung gabing tuwa po namin sa Kalahi. Dahil po sa Kalahi, sa DSWD po na kung sa panigit nga naman, parang hindi ka talaga makapaniwala na libre pa ma'am ang training namin. Gabing tuwa po namin talaga dahil sa Kalahi, DSWD po. Sa modernong panahon, buhay na buhay ang bayanihan sa ilalim ng Kalahi Seeds. May tubig pero hindi siya safe dahil hindi siya dumaan sa mga gagamitin dapat na maging safe. Pero nung dumating ang Kalahi Seed, pagbukas pa lang nakaready na yung mga nanay na gusto nang matikman yung tubig na malinis talaga. At ang kagandahan dito sa tubig namin, walang latak. Pangalawa, ang tubig namin dito sa Mabuhay ay tinatawag nilang alkaline. Kahit itest ko ito ay alkaline. At kahit tapos na ang mga unang yugto ng kanilang proyekto, patuloy pa rin ang pangangalaga ng mamamayan sa mga estrukturang sila mismo ang nagtayo. Ang pinaka number 1 na isa sa nagustuhan ko dito sa lugar nito, nung nagkaroon ng simulain ng proyektong ito, nagkaroon ng unity ang bawat isa dito sa amin. Iyon ang una kong nakita. Lahat ng tumulong talaga ng pusang loob. Wala kaming naghindi, walang napagod, walang nagreklamo. Lahat tulong. Bakit? Ang pinapasalamatan nila sa kauna-unahang lugar dito sa Puerto Princesa. First time na magkaroon ng Napsan ng malinis na tubig. Umaasa silang hindi ito ang huling proyekto na magawa nila para sa kanilang komunidad. Dahil malaki ang kanilang kumpiyansa na sa mga susunod na panahon, madali na nilang magagawa mula simula hanggang katapusan. Maraming salamat, DSWD! Ang kwento ng Purok Maligaya at Purok Mabuhay ay paalala na ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa komunidad, sa mga mamamayang handang makiisa, makilahok at maglingkod para sa kapakanan ng lahat. Sa tulong ng Kalahi Seeds, ang pagbabago ay hindi lamang inasam. Ito ay sama-samang ginawa. Dito, ang bawat boses ay mahalaga at ang bawat kamay ay may ambag sa paghubog ng mas maliwanag na bukas. Dahil kapag ang komunidad ang siyang gumagawa ng desisyon at kumikilos para sa sarili nitong pag-unlad, ang resulta ay hindi lamang proyekto, kundi kapangyarihan ng pagkakaisa at tunay na pagbabago. Naway nagsilbi muli itong inspirasyon sa iba pang komunidad na kumilos para sa kapakanan ng lahat. Napakasarap naman talaga sa pakiramdam na maging bahagi ng kapaki-pakinabang na proyektong pangkomunidad. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.